Mainit sa mata ng marami ang salitang mga pari o mga pastor sa panahon ngayon. May pastor na Inaresto ng mga pulis ang lalaking ito, kinilala ang sospek na si Michael Moreno o mas kilala bilang Pastor Mike na nang-abuso umano sa dalagita na noon ay miyembro ng kanilang sekta. pastor na Nakakulong ngayon sa Giginto Police Station ang isang pastor matapos ireklamo ng mga magulang ng dalawang menor de edad. at heto pa ang isa. Sinipingan daw kasi ng pari ang misis ng lalaki. And I'm absolutely walang pagsidlan ng tuwa ko na unti-unti nang namumulat ang mga Pilipino sa tanong na kung totoo bang ginagamit nga ba talaga sila ng Panginoon o ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Pero sa kwento natin ay mapapaisip ka na there is still some hope in humanity dahil bakit nagawang sakyan ang 1,000 lobo na ito ng isang pastor at ano ang kahihinatnan ng malader devil niyang attempt dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Ang lokasyon kung saan nangyari ang lahat ay sa Brazil. Ang bida sa ating istorya ay itong si Father Adelir Antonio de Carli. Isa siyang pari doon sa Brazil. Di tulad dito sa Pinas ay walang kung anong bad record ang naturang pari. Isa siyang inspirasyon, tinitingala ng marami at mapagkakatiwalaan. Ang background ng pari na ito ay isang well-known and trained na skydiver. Sa totoo niyan ay pangalawang attempt na niya bago yung pag-uusapan natin. January kasi sa kaparehong taon 2008 ay lumipad siya gamit ang 600 na lobo lang sa loob ng 4 na oras. Doon ay nakalapag naman siya ng maayos. So hindi na nakapagtataka kung bakit sa ikalawa niyang attempt ay alam na niya ang kanyang mga dapat gawin. Kaya naman sa kaparehong taon April 20, 420 body 2008 ay literal na lumipad itong si Father. Dahil trained at bihasa na sa mga ganitong gawain ay binigyan siya ng helmet, thermal flight suit, waterproof coveralls, satellite na telepono, kabilang ang 1,000 helium balloon at pati na rin GPS tracking device ay mayroon siya. Lahat ng protocol para maiwasan ang kung anong aberya ay ginawa nila. Noong araw at oras ng kanyang paglipad ay medyo makulimlim at nagbabadya ang masungit na panahon. Hindi niya ito inanintala, bagkus ang sinabi niya bago lumipad ay nagiging maaliwalas at kalmado ang buong paligid. Double meaning pa nga buddy, pero hindi yon ang nangyari dahil sa kanyang paglipad ay biglang sumimangot ang panahon. Up, and away. Umabot ng 30 minuto, 1, 2, 3 at 8 oras noong siya ay humimpapawid ay habang nasa alapaap. High above the sky body ay biglang nawalan ng signal ang GPS na kanyang tangan-tangan sa paglipad. Sinubukan siyang kontakin gamit ang teleponong dala niya ngunit wala siyang sagot. Heto ngayon ang tila the biggest plot twist sa kanyang attempt. Dahil ang pinakagusto niyang mangyari kaya niya nagawa ito ay gusto niyang una ay talunin ang naunang world record na 19 hours sa himpapawid gamit lamang ang mga helium balloons. Pero higit pa doon ay gusto niya rin sanang lumikom ng sapat na pondo upang magpatayo ng aniya ay spiritual rest stop, bagong simbahan body para sana sa mga truck driver at mga pamilyang namamanata at sumasampalataya malapit sa kanya doon sa Brazil. Matapos mawalan ng signal ang GPS at napansing tila ang tagal na niyang walang respond ay dali-daling tumawag na ng rescue team ang mga church member nitong si Father. Dumating na ngayon ang iba't ibang rescue team
land, sea at sa himpapawid, lahat sila ay tila naging on call at ready for action. Ngunit sa ilang oras, mga araw ang lumipas ay naging bigo sila na hanapin si Father. Kalaunan ay may naging pag-asa. Nakita yung 1,000 balon na nasa gitna ng dagat. Nagkumpulan ngayon yung mga rescue team sa perimeter kung saan nakita yung lobo. Pero ilang araw ang lumipas sa kanilang paghahanap ay si Father ay missing in action pa rin. Ilang araw na sinuyod ng mga otoridad ang dagat, mga gubat at doon sa himpapawid, ngunit bigo pa rin ang lahat. Hanggang sa isang araw ay aksidenteng nakita ang kanyang namaalam na nakatawan sa gilid ng dagat ng mga mangingisda doon sa kanilang lugar. Din-DNA ngayon ng mga pulis yung natagpo ang katawan at sa kasamaang palad body ay kumpirmadong siya nga talaga ito. Bittersweet ang naramdaman ng marami sa pagkakahanap sa katawan ni Father. Sa kabilang banda ay thankful sila dahil nakita yung katawan dahil unti-unti na sila noong nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda naman ay yun nga, nakitang wala na siyang buhay at ang nakakalungkot pa ay ginawa niya ang lahat ng ito para sana sa charity, para sa pagpapagawa ng bagong simbahan. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala yung movie na Up. Halos pareho rin ang istorya. Pero sa current issue ngayon ay yung bata dito sa Up, yung tila may kamukha. Alam nyo na siguro kung sino siya. Hindi pa rin? Well, bibigyan ko kayo ng clue. Isa rin siyang di umanong pastor at reincarnation ng santo. Anyway, nasa Senado na ang kaso at wala na akong pupwedeng sabihin na masama o positibo sa kanila. Let the lawyers and judge doon sa kaso do their thing. Pero one thing, isa ang sigurado na ganito nga talaga ang mangyayari sa bansa. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan. Kung pati mga influencer ay pinupush ang agenda na it's okay to have an underage shota as long as you... Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. Wala binanatan kayo ng mga malupitang mga Ingles na kung tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Ay boy, malalaman mong siya ang tumotolerate, ibig sabihin ay kumukonsinte. When two hearts are deeply in love, no storm can rock their foundation. At siya rin ang ume-enable o pumapabor. Wala silang inapakang tao at wala silang relasyon na sinisira. Kadiri ka talaga, real talk Darbs, hindi mo na nga dapat tinolerate, in-enable mo pa. Ipinagtanggol niya pa buddy at sinabing, Hindi naman na bago yung ganitong love story. You were able to see this sa ibang celebrities. o bakit sila Pauline at Vic, Heart at Cheese, Rico at Maris ay okay naman sila. Bulag ka ba? Hindi menor yung mga yon nung pumasok sa relasyon. Binabaluktot niya yung narrative para palihim niyang suportahan ang pagsusyota ng menor. Pero okay buddy, okay, let's give him the benefit of the doubt. Sabihin na nga nating wala sila sa tamang gulang noong sila ay magsyota. O edi ibig sabihin ba nun ay by using his critical thinking kuno ay pag may nagbeating the red light ay susundin. Susuway ka na rin ba? Tutale marami naman yung gumagawa at nanonormalize na. Yung ganoon, natural hindi. Pero kung may critical thinking ka, ay baka oo, isa ka na rin sa mga sumuway.
Tapos sa dulo buddy, pakinggan niyong mabuti. Tungkol kay Coco ay mantakin mo na hinikayat. Hinikayat pa tayong suportahan daw natin ang magsyota ng menor. At the end of the day, it's their journey to navigate, and your role is to respect their autonomy and support them in their decisions. Real Talk Darbs, up pa yung video mo. Ilang libo pa kayang mga lalaki ang may influence ng critical thinking na pinagsasasabi mo. My point is, kung bakit lagi kong binibring up ito sa inyo ay 2023 na. Bawal na ang chismis, bawal nang manglait. Nagbago na si Vice dahil po pwede ka nang makulong. Pero kung usapang buhay ng kabataan ay ganito, okay lang daw kasi love nila ang isa't isa. You see, wala akong hangad na masama sa taong ito. Okay lang din sa akin na hindi niya ako pansinin. It's not even personal. I'm just here to say sa mga taga-subaybay at mga taong nanonood sa akin at sa abot ng aking reach para sabihin na what he said and believe is very, very wrong. As a matter of fact, idol ko siya bilang creator but not as an influencer. Know the difference. Ano pinagkaiba namin? Complex concepts, pinapasimple ko. Simplex, nag-enumerate lang to ng mga termino. Index, nagpapanggap matalino to. Kunwari, angat sa madla. Nagpapaka matalino ako para iangat ang madla. As we make internet as part of our daily routine at patuloy na tumatalino araw-araw, ay it's about time to make a change. Case in point ay kung dati ay ginawa mo ng humanting ng menor, ay wag mo nang ulitin. Kung ginagawa mo ito ngayon ay itigil mo na, at kung may balak kang gawin ay Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Real Talk Darbs, may we use our influence wisely, not just for money. And that would be all for today's video, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.